So paano ba tayo lalago sa gitna ng mga pressure? Una, see trials as training, not punishment. Pangalawa, ask God for wisdom in the process. Pangatlo, persevere until maturity grows. So una, pag-usapan natin, see trials as training, not punishment. Basahin natin ang James 1:2-4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi ni James, mga kapatid, ibig sabihin, hindi ito parang utos na malamig lang, yung walang malasakit. Hindi. Ang pinapatungkulan niya dito ay mismong mga kapatid niya sa pananampalataya, mga alagad ng Panginoong Yesus. Kaya mo, gaya ko. Para bang sinasabi niya, mga mahal kong kapamilya, makinig kayo. Alam ko may pinagdadaanan kayo pero may gusto kong makita ninyo sa gitna ng mga trials. Now, intindihin natin ito na hindi niya minamaliit ang pain o kasakitan na pinagdadaanan nila. Hindi niya sinasabing madali ang pagsubok, pero tinutulungan niya silang tignan ang pressure mula sa perspective ng Diyos. Ibig sabihin, may dalawang paraan para tignan ng pressure. Una, pwede mong tignan ng pressure mo mula sa perspective ng pain o sama ng loob o kasakitan na pinagdadaanan mo. Kapag pain ang lens mo, ang tanong mo lagi, bakit ako nahihirapan? Bakit ang tagal? Bakit parang hindi ako pinapansin ng Diyos? Bakit sila okay? Ako hindi. At kapag pain lang ang lens natin, madali tayong mapunta sa sama ng loob, self-pity, comparison, o pagrereklamo, o pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Pero yung pangalawang paraan ng pagtingin sa pressure ay titignan mo siya sa perspective ng Diyos, sa lens ng Diyos, kung paano niya tinitignan yung sitwasyon. Ibig sabihin, habang totoo na nasasaktan ka, ay titignan mo rin naman na may Diyos na sovereign, may Diyos na mabuti, may Diyos na mapagmahal at puno ng mabuting plano at purpose para sa iyo. Kaya ang tanong mo, nagbabago din. Hindi na, Lord, bakit masakit? Kundi, Lord, ano ang tinuturo mo? Hindi na, Lord, kailan mo ito aalisin? Kundi, Lord, paano mo ako hinuhubog habang nandito ako? Hindi na, Lord, bakit mo pinayagan ito sa buhay ko? Kundi, Lord, paano ako magiging mas katulad ni Kristo sa sitwasyon na ito? Halimbawa, kapag may financial pressure, ang perspective ng pain, alam mo, sasabihin niya, wala na, kawawa naman ako. Kailangan ko ng mandaya, kailangan ko mag-shortcut, kailangan ko mag-panic. Pero ang perspective ng Diyos, magtatanong yan, Lord, tinuturuan mo ba ako magtiwala sa provision mo? Tinatawag mo ba ako maging mas wise sa paggastos? May dishonesty ba na kailangan kong pagsisihan? May contentment ba na gusto mong palaguin sa akin? Kapag may family conflict, ang perspective ng pain, sasabihin niya, sasagot ako, mananakit ako ng salita. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako hihingi ng tawad. Pero ang perspective ng Diyos, magtatanong yan, Lord, anong gusto mong hubugin sa akin? Humility ba? Patience ba? Forgiveness ba? Self-control ba? May pride ba na kailangan mamatay sa akin? Kapag may unanswered prayer, ang perspective ng pain, sasabihin niya, hindi ako mahal ng Diyos, hindi niya ako naririnig, wala nang pag-asa. Pero ang perspective ng Diyos, sasabihin, hindi ko man nakikita ang sagot ngayon, kilala ko ang Diyos na mabuti. Lord, turuan mo ako maghintay, palalimin mo po ang faith ko habang wala pa ang sagot. Kapag may temptation na bumalik sa dating kasalanan dahil stressed ka, lonely ka o pagod ka, ang perspective ng pain, sasabihin niyan, kailangan ko lang ng matatakasan, deserve ko ito. Ito lang ang magpapagaan sa akin. Pero ang perspective ng Diyos, sasabihin niya, ang kasalanan, hindi yan tunay na pahinga. Sisirain lang ako niyan. Lord, mahal mo ako, kaya tinatawag mo ako magsisi. Bigyan mo ako ng grace na tumakbo pabalik sa iyo, hindi pabalik sa dating kadiliman. Kaya kapatid, sinabi ni James na magalak kayo sa gitna ng iba't ibang pagsubok. Hindi niya sinasabing, wag mong maramdaman ang sakit. Ang sinasabi niya, wag mong hayaang pain lang ang mag-interpret ng buhay mo.
Hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng meaning sa pressure mo. Because from our pain's perspective, pressure feels like punishment. But from God's perspective, pressure can become training. At ito yung tanong natin ngayon. Sa pressure na kinakaharap mo, ano ang mas pinakikinggan mo ngayon? Ang takot mo o ang Diyos? Ang sakit mo o ang salita ng Diyos? Ang galit mo o ang character ng Diyos? Then sabi niya, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pansin natin, ang salitang kapag. Hindi sinabi ni James na kung sakaling dumating ang trials. Hindi. Ang sabi niya, kapag. Ibig sabihin, expected ang trial sa Christian life. Hindi ito aksidente o minalas lang talaga. Kundi mangyayari talaga ang trials. Tapos, tingnan mo, sabi niya, iba't ibang uri ng pagsubok. Ibig sabihin, maraming uri ng pressure. May financial pressure, may family pressure, may pressure sa trabaho, sa health, sa temptation, sa relationship, may pressure na galing sa umuusig sa'yo, may pressure na galing sa consequence ng maling desisyon. Kaya nga ang tanong ay paano ka tutugon sa Diyos habang nasa pressure ka? Kuya Mike, iba sabihin ito, dapat masaya ako kapag may problema? Hindi sinabi ni James na mag-enjoy kayo habang nasasaktan kayo. Hindi niya sinasabi na magpanggap tayong masaya kapag broken tayo. Hindi. Ang ibig niya sabihin ng magalak kayo dito ay magkaroon ka ng faith perspective. Hindi ka nagagalak dahil masakit. Nagagalak ka dahil alam mong may ginagawa ang Diyos kahit masakit. At alam mo na pagtapos ng trial na ito ay mas lalalim ang faith mo at magtitiwala ka sa Diyos. Kasi mararanasan mo ang kanyang katapatan sa pinagdadaanan mo. Kaya sinabi niya sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ibigan, alam mo, ang joy ng isang alagad ng Panginoong Yesus ay nakabase sa alam niya patungkol sa ginagawa ng Diyos. At hindi lang sa nararamdaman niya patungkol sa sitwasyon. Sabi ni James, dapat ninyong malaman. Ibig sabihin, may truth na kailangan mong panghawakan. Ano yun? Ayon sa talata, ang pagsubok sa ating pananampalataya ay ginagamit ng Diyos para magbunga ng katatagan. Ito yung purpose. Parang paggawa ng kalsada na habang ginagawa magulo, madumi, traffic, pero ang purpose ay ayusin at patibayin ng daan. Kaya tanungin natin ito, Lord, ano ang tinitrain mo sa akin ngayon? Kasi sa kamay ng Diyos, ang pressure ay hindi lang pain. Pwede itong maging training ground ng perseverance. Then sabi sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pansinin mo kaibigan, may proseso sa pagiging ganap ng isang alagad ng Panginoon. Hindi instant yan. Hindi one day maturity. Hindi porket nakarinig ka ng message ngayon ay mature ka na agad. No, ang maturity ay hinuhubog habang nagpapatuloy ka sa pananampalataya. Kaya sabi ni James, magpakatatag hanggang wakas. Ibig sabihin, huwag mo putulin o i-shortcut yung proseso ng Diyos. Makipag-cooperate ka na magpakatatag, magtiwala at sumunod. Huwag ka titigil at huwag ka susuko. Huwag mong takasan ang training. Huwag mong sayangin ang trial sa sama ng loob, pagrereklamo sa Diyos, o kaya nagsiself-pity ka, o kaya nagsiself-distract ka na, binalikan mo na ang dati mong gawi. No. Kaibigan, hayaan mong tapusin ng Diyos ang ginagawa niya sa iyo. At ano yung goal? Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Wow! Na-realize ko na hindi lang gusto ng Diyos na makalabas ka sa trial, kundi gusto niya lumago ka sa trial na pinagdadaanan mo ngayon pa lang. Lumago ka na. Napaglabas mo, ikaw ay matatag na. Hindi lang gusto ng Diyos na matapos ang pressure na pinagdadaanan mo, kundi gusto niya may mabuong mabuti sa character mo habang nasa pressure ka pa. Gusto niya mas maging buo ang faith mo, mas malalim ang pagtitiwala mo, mas matatag ang obedience mo, mas humble ang puso mo, mas malapit ka sa Panginoong Yesus pagtapos ng trial na yan.
may isang kwento tungkol kay Andrew Murray. Si Andrew Murray ay isang pastor, missionary, leader, at Christian author mula sa South Africa. Kilala siya sa kanyang mga devotional writings tungkol sa prayer, humility, surrender, at deeper life with God. Ilan sa mga kilala niyang aklat ay With Christ in the School of Prayer, Humility, at Abide in Christ. Marami siyang isinulat na tumutulong sa mga believers na lumalim sa kanilang intimate walk with God. Pero gaya ng lahat ng lingkod ng Diyos, hindi rin siya exempted sa trials. May panahon na si Andrew Murray mismo ay dumadaan sa isang personal na pagsubok. Isang umaga habang kumakain siya ng breakfast, may sinabi sa kanya isang babae na meron daw isang babae na gustong humingi ng advice sa kanya kasi may pinagdadaanan itong malaking trial. So, ang ginawa ni Andrew ay may kinuha siya na papel na matagal na niyang isinulat. Ito ay advice niya para sa kanyang sarili na dumadaan sa personal din na trial. Sabi niya, bigay mo itong sinulat ko sa aking sarili. Bigay mo to sa kanya. At maaari itong makatulong. Alam mo, ang nakasulat doon, sabi niya, in time of trouble, say, first, He brought me here. It is by His will, I am in this straight place. In that, I will rest. Next, He will keep me here in His love and give me grace in this trial to behave as His child. Then say, He will make the trial a blessing, teaching me lessons He intends me to learn and working in me the grace He means to bestow. And last, say, in this good time, He can bring me out again. How and when? He knows. Therefore, I say, I am here by God's appointment, in His keeping, under His training, for His time. Wow! Grabe! Ang ganda, di ba? I am here under His training. Hindi niya sinabing hindi masakit. Hindi niya sinabing naiintindihan niya lahat. No. Pero sinabi niya, kung nandito ako sa trial na ito, hindi ako nasa labas ng kamay ng Diyos. Hawak pa rin niya ako. Nasa gitna pa rin ako ng pagmamahal niya. Nasa training pa rin niya ako. At sa tamang panahon, kaya niya akong ilabas dito. Kaibigan, ito yung gusto ni James, na makita natin ang trial ay hindi lang pressure sa kamay ng Diyos. Ito ay training. Pero may warning tayo dito. Hindi lahat ng taong dumadaan sa trial ay automatic nagiging mature. May iba habang tumatagal yung trial, tumitigas yung puso. Nagiging bitter, nagiging reklamador, nagiging controlling, nagiging angry sa Diyos. Nagiging harsh sa family, nagiging careless sa kasalanan. Kaya tama yung sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, trials teach us what we are. They dig up the soil and let us see what we are made of. They just turn up some of the ill weeds on to the surface. Ibig sabihin, minsan ang pressure hindi lang nagpapalakas, naglalabas din ito ng laman ng puso. Kapag nasa traffic ka sa Antipolo, dahil road repair, doon lumalabas kung pasensyoso ka o hindi. Kapag delayed ang plano mo, doon lumalabas kung nagtitiwala ka ba o controlling ka. Kapag may conflict sa bahay, doon lumalabas kung humble ka o prideful. Kapag may financial pressure, doon lumalabas kung ang security mo ba ay nasa Diyos o nasa pera. At kapag may lumalabas na kasalanan, wag nating takpan. Wag nating i-justify. Wag nating sabihin, ganito lang talaga ako kapag pressured. Hindi. Kung ang pressure naglabas ng galit, bitterness, pride, lust, unbelief, or dishonesty, then the loving response of God is to call us to repent. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayong sirain ng kasalanan. Ang repentance ay hindi rejection ng Diyos. Ang repentance ay road repair ng puso. Hinuhukay ng Diyos ang dapat alisin para mas maging maayos ang lakad natin kasama siya. May isang 10-year-old na batang lalaki na gusto mag-aral ng judo. Ang problema, naaksidente siya sa sasakyan at naputol ang kanyang kaliwang kamay. So, nag-training pa rin siya. Nagpatuloy pa rin siya kahit nga yung kanyang kaliwang kamay ay wala na. Pero, nagtataka siya kasi after 3 months, isang move pa lang ang tinuturo ng coach niya. 3 months na, kaya tinanong niya, Sensei, di ba dapat marami akong alam na moves o techniques? Sumagot yung coach, ito lang ang move na alam mo, pero ito lang din ang move na kakailanganin mo. Hindi niya maintindihan. Pero nagpatuloy siya.
Ngayon, ito na. Dumating yung tournament. Nanalo siya sa unang match. Then, nanalo din siya sa pangalawa. And then, pangatlo, nanalo pa rin siya. Sa finals, mas malaki yung kalaban niya. Mas malakas. Mas experience. Parang talo na siya. Pero nagkamali yung kalaban na overconfident. Kaya ginamit ng bata yung one move na alam niya. At siya ang naging champion. Pag-uwi, tinanong niya yung coach, paano ako nanalo? Isa lang naman ang alam kong move. Sabi ng coach, nanalo ka dahil sa dalawang dahilan. Una, na-master mo ang isang pinakamahirap na move sa buong judo. Pangalawa, ang tanging kilalang depensa lang laban sa move na iyon ay kailangang hawakan ng kalaban ang kaliwa mong braso. Ang kaso, paano hawakan ng kaliwa niyang braso? Putol nga. Ang ibig sabihin, aakala niyang weakness naging strength. Pero nangyari yon dahil nag-training siya. Hindi siya nag-give up. Hindi niya sinabi, wala akong braso at kamay. Wala na akong future. Huwag na lang. No. Sa ilalim ng tamang training, ang weakness niya ay naging place of strength. Kaibigan, ano yung inaakala mong weakness mo ngayon? Ano ang pressure na nagpapahina sa iyo ngayon? Ituloy mo lang ang paglapit sa Diyos, pagkilala sa Kanya, pagtitiwala, pagsunod, at makipag-cooperate ka sa Kanya. Yan ang training mo at darating ang araw, yung kahinaan mo ang gagamitin niya sa mas malalaking bagay. Kaya niyang gamitin ang area na akala natin wala ng pag-asa. Yung pain mo, kaya niyang gawing compassion. Yung failure mo, kaya niyang gawing humility. Yung waiting season mo, kaya niyang gawing patience. Yung financial pressure mo, kaya niyang gawing dependence sa Kanya. Yung relational wound mo, kaya niyang gawing mercy. Mas ma-appreciate mo yung grace ng Diyos. Pero kailangan mong manatili sa training ng Diyos. Kaya nga, see trials as a training, not punishment.